Inilagay ni Claire Castro sa panganib ang buhay ng mga Pilipino na naiipit sa gitnang silangan. Naglabas siya ng isang sensitibong impormasyon na kinaiingat-ingatan ng DMW at ng OWA. Walang niya. Pinake news mo na ang mga Pilipino noon doon sa mga nahuli sa rally at ito ka na naman, inilalagay mo sa panganib ang buhay nila. Hindi ko alam kung paano ko isalarawan ito, Claire. Grabe ka. Grabe. At nilaglag mo pa ang Pangulo dito. Liability ka talaga ng gobyernong ito. Panoorin natin to ha. Just as an aside, anong policy natin sa repatriation? Because there have been criticisms na we're not repatriating our OFWs soon enough like the other countries. So what's our policy and what have we done with respect to that aspect? Okay. Nagkaroon po ng airspace closure, February 28. Nagkaroon po ng special cabinet meeting, March 3. Agad Gagi. Feb 28 pa, unang putok ng gulo sa Middle East, di ba? May ganun ka ba? O sa unang putok pa lang, March 3 pa. March 3, nag-cabinet meeting. Anak ng tinapa naman yan, oo. Nilaglag mo na naman si Bongbong. agad po nagpatawag ang Pangulo ng meeting at doon po napag-usapan kung paano po maire-repatriate ang ating mga kababayan mula sa Middle East. Inalala po ng Pangulo ang maaaring danger kung agad-agad pong maililipad ang ating mga kababayan, kung patuloy po ang Hirap na hirap ka, ante. Bakit? Tsura mo, yan kulubot, walang filter. sa pagbobomba o yung mga attacks, no? Tinulungan ka pa. Gagi. Sa pagitan ng mga bansa na kinapalulooban po sa Middle East. Pero maliban po dyan, March 3 hanggang ngayon ay napakita na po ng DMW na halos 400 po na OFWs at may ilang pong mga dependents ang naipauwi na po sa ating bansa. Naipauwi? 400 daw? Naipauwi na? Ng gobyerno? Totoo ba yon? O fake news na naman yan, Ante Claire? Ang tanong patungkol sa repatriation. O panoorin natin. DMW Secretary Kakdak. And OFWs in those flights from 1st to the 7th, total around 400 already. O, so 400. Tama si Ante Claire. O, pero, Okay. Now, yung mga sa naunang flights at bahagi nun itong 7 flight ay ticket pa ng OFW yung kanilang hawak kasi cancel flights to na hinabol ng Emirates. But nevertheless, so, ibig sabihin, hindi effort ng gobyerno. Ilan kaya doon sa mga nasa 400 na at talagang natulungan ng gobyerno? they were given pre or post repatriation assistance ng DMW. Ibig sabihin, nabigyan sila ng either doon sa site bago umuwi o dito pagbalik. Doon sa site bago umuwi. We. Binigyan ng financial assistance. And that's 400 na binigyan na natin ng financial assistance na nanumbalik. Ngayon, kasama nung dumating kagabi are 33 OFWs na sinagot natin mismo ang airfare. Okay. So 33. Airfare lang ang sinagot ninyo ha. Hindi yung full repatriation effort. Huwag credit grab. So these 33, bukod sa pre- and post-repatriation assistance, meron ding 33 na sinagot natin yung airfare. So that's where it stands. Now let me also share yung effort. Mamaya, balikan natin si Kakdak. Bumalik tayo kay Ante Claire doon sa pagsasabi niya ng very sensitive information. Pinablik niya mga kababayan. Ang tanga mo talaga, Claire. At yan po ay winelcome din po ng DMW at ng OWA. So chartered flights. Sa ngayon po, May nagtanong, is it a chartered flight?
Wala, deadma. Nagbigay po rin ng ulat ang DMW. Ito na, makinig kayong lahat. Ang sabi po nila, today 16 Israel OFWs from Tel Aviv Israel OFW. traveled by land O, travel by land. to the southern Israel town of Eilat, which So sinabi niya yung lugar kung saan yung exit point ng mga nakalabas na Pilipino. borders Egypt via the Taba Egypt, pinigay din niya via the Taba border. border crossing. These 16 OFWs cross the Egyptian border and will take the Cairo to Muscat to Manila flight with ETA Manila on March 11, 9:30 p.m. Binigay niya lahat ng detalye. Philippine time. We have 20 Dubai OFWs with 9 OFW dependents who traveled from Dubai to Oman via the Katman Malaha border crossing in northern Oman. Binigay na naman niya yung location kung saan sila nag-cross by land to kasi delikado nga. Publicly binigay niya yung location. Upon crossing the Omani border, travel to Muscat and take the Muscat to Manila flight. Lahat ng ruta sinabi mo na. Tarantada ka talaga. With ETA Manila on March 10, 9:30 p.m. Philippine time. By air, may commercial flights po, booking OFWs on Emirates Airlines flight that fly out of Dubai. Chartering from Riyadh, a Pati Riyadh. chartered repatriation flight through Philippines, Saudi Arabia. Earliest possible departure is March 14, 2026. The operation will be funded through the Emergency Repatriation Fund managed by OWA. From UAE, currently finalizing the flight arrangement. So yan po. Ngayon, balikan natin si Kakdak. Bakit ba napakalaking issue sa'yo, Gosep, na sinabi ni Claire Castro yung mga lugar kung saan po pwede o ginamit na mag-exit yung mga Pilipino para makalabas ng Middle East? Balikan natin si Kakdak. Efforts natin outside of this. Kasi sabi nga ng ating mahal na Pangulo, inatasan kami ni Sectes Lazaro na pangalagaan yung mga OFWs natin, lalo na dito sa gitna ng Sigalot, no? Kaya meron tayo ngayong efforts yung land crossings kasi Land crossing land crossing. Yung mga binanggit ni Claire Castro. sarado nga ang airspace sa karamihan ng 8 countries involved here. And merong identified land crossings. Meron May mga identified land crossing. Ano ba napapansin nyo? Hindi niya binabanggit yung mga lugar. Bakit kaya? ng mga patatawirin tayo this week. Merong unang tatawid This week future yan, future. into another country. Ayoko lang muna bigay yung detalye for security reasons at this Ayaw ibigay yung detalye for security reasons. Delikado nga naman talaga. Inaral nila yan ng ilang araw, linggo. Kung matatandaan ko, sinabi din ni Kakdak na talagang may pinadala silang mga tao doon para i-scout yung area kung saan sila tatawid para safe sila, para siguraduhin yung ruta na tatahakin at yung border na lalabasan ay safe. Anong ginawa ni Claire Castro? Ipinangalandakan niya sa buong mundo yung mga eksaktong mga lugar, yung mga crossing borders kung saan lalabas, dadaan ang mga Pilipino. Dinagdag pa niya kung anong mga flight, araw at oras. Ang tanga mo, Claire. May from the first moment na sinabi nila ng option
ay land crossing kasi sarado ang land ang airspace, paulit-ulit na nilang sinasabi na hindi nila sasabihin yung mga lugar o ruta na tatahakin ng mga Pilipino na tumatakas sa gera. Bakit? For safety purposes. Itong si Claire Castro, ipinangalandakan niya sa buong mundo publicly kung saan yung mga lugar na yun. Inisa-isa pa ng tangang Yusek na yan. Ngayon, kung merong mangyari sa mga tatawid na yan dahil nalaman ng kalaban yung mga ruta na tatahakin at saan mag-e-exit ang mga Pilipino, kung may mangyari sa mga yan, nasa kamay mo yan, Claire Castro, dahil sa katarantaduhan mo. Hindi mo man lang inisip. Binigay sa'yo yung information. Matik na yan, Claire, kahit hindi nila sabihin wag mong isa publiko. Matik na yan. Pinapahamak mo ang gobyernong ito, pinapahamak mo maging yung mga Pilipino na nasa ibang bansang hayop ka. Kahayupan yan. Wala kang kwenta talaga. Wala kang isip. Hindi nga sinasabi for security reason, ibinuyang-yang mo naman. Ibinukaka mo naman sa buong mundo. So, paano yan? Kung malaman ng DMW, hoy, DMW, ibinuyang-yang ni Claire Castro kung saan kayo dadaan at mag-e-exit. Ano, magpaplano ulit kayo kasi sunog yung location. Ano, for security reasons ayaw nyo sabihin. Pero yung madaldal na undersecretary na walang pakialam, ayun, sinapubliko niya. This way makatawid Okay. ng ligtas. And we will fly them out by tomorrow, arriving in Manila tomorrow. So there will be 3 countries na ganyan. So on 3 different fronts. Ito yung binabanggit niya. Tignan mo itong sekretary ng DMW. Hindi niya binabanggit kung anong flight, saan sila galing. Basta meron, lilipad sila bukas. Kasi maingat sila. Credit grabber nga lang. Pero at least, maingat sila. Hindi katulad ni Auntie Claire na wala siyang pakialam kung malalagay sa alanganin ang buhay ng mga OFW. Ang tawag dyan, hindi ba kademonyohan yan? Napakadaldal mo naman. So DMW, sa susunod, huwag kayong magsasabi kay Claire Castro ng mga bagay na confidential. Kasi dahil sa kadaldalan niya, ipapahamak niya yung plano ninyo. Ipapahamak niya ang mga Pilipino. Sana lang, no? Sana lang walang mangyari sa mga Pilipino na tatawid sa mga lugar na binanggit ng madaldal na undersecretary. Liability ka talaga ng mga Pilipino. Liability ka na ng gobyerno kasi nungalingan ang alam mo, puro propaganda. At saka pala, anong ginagawa mo dyan sa Amerika? Gumastos ka ba? Mampe-fake news ka lang din naman pala. Anong ginagawa mo dyan? Hindi ba kayang i-zoom kung ano ang napag-usapan ng Pangulo dyan sa UN? I-zoom na lang. Gumastos ka pa eh. Sabi ng Pangulo, i-zoom na lang. Napadpad ka sa Amerika, nampe-fake news ka pa. Sana hindi ka makita ng mga OFW dyan at pagbabatuhin ka ng kamatis at bulok na itlog. Apakawalang hiya mo talaga. Mga OFW na yan na hindi na alam kung ano ang gagawin. Tatahakin yung napakahabang biyahe kahit delikado. Makauwi lang sa Pilipinas ng ligtas.
Tapos, i-compromise mo sila? Ang baboy mo, Claire. Grabe yung bunganga mo. Yan ang magpapalubog sa Pilipinas. Ano ba yan? Cooking ng ina mo talaga.